Guys, welcome back. Kahit saan yata magpunta si Bongbong Marcos, talagang babatikusin siya ng mga galit na Pinoy. At kahit saan yatang lupalop ng daigdig, marami pa rin talaga ang sumusuporta sa mga Duterte. Eto po, panoorin nyo. Wala daw mapapaos. Yan po ay sa Vancouver, Canada. So kitang-kita po ninyo, no? Napakaiba sa pagtrato kay Bongbong Marcos. Actually, dati na ganyan yung trato ng mga kababayan natin sa mga Marcos. Sinasabihan sila magnanakaw. Ganyan talaga yung trato sa kanila. Hanggang sa tumakbo si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, nabago na yun Okay na Nanalo nga siya. Binoto siya ng 31 million. Tapos, eto na naman. Bumalik sa dati dahil sa ginawa niyang korupsyon. Ginawa niyang pagnanakaw. At sobra po ang pang-aapi sa mga mahihirap. Dahil naghihirap na nga yung bansa. Marami na ngang naghihirap, nagugutom ng mga kababayan natin Pilipino. Ninakaw niya pa ang napakalaking halaga. Umabot na sa trilyon. So, ganyan na naman po ang trato sa kanya ng ating mga kababayan. Mahirap lang siguro kumprontahin si Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. Yung harap-harapan mong mumurahin. Kasi tiyak, ipapahuli ka niyan, ipapakulong ka niyan. Sa ibang bansa, hindi nila magagawa yan. At kitang-kita po natin yung suporta at pagmamahal sa mga Duterte. Kung sana inayos nila Bongbong Marcos, yung administrasyon niya, yung pagsiservisyo nila sa atin, hindi sana ganyan ang trato, di po ba? Kagaya po ng dating Pangulong Duterte. Tuwing pupunta po ang ating Pangulo sa iba't ibang bansa, napakaganda, napakainit, maganda po ang salubong at pagtrato kay dating Pangulong Duterte. Nagtatawanan, masasaya yung mga Pilipino. Ganyan po, minamahal ng mga Pilipino hanggang ngayon ang sabihin na nating pamilya Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong. Dahil maganda yung kanyang ginawang serbisyo. Walang korupsyon. Kung meron man, kaunti lang. Mayroon daw mga ghost flood control project. Meron po. Binanggit po yan ni Tatay Digong. Pero kaunti lang po yan. Sobrang isolated lang. Hindi kagaya ngayon. So, kitang-kita po dahil napakaganda ng leadership ni Pangulong Duterte. Marami siyang proyekto na natapos, na ipagawa. Maraming mga magagandang programa sa health, sa education, doon sa COVID na nangyari. Ang ganda po ng mga programa at maganda yung pag-i-implement. Ganon din sa mga infrastructure project. Kaya hanggang ngayon, minamahal ng mga tao si Pangulong Duterte, kasama na rin ang pamilyang Duterte. So dito, nasabi nga ni Baste Duterte sa isang rally na you will never be loved, Bongbong Marcos. Ayan po ang maliban na lang sa mga troll at mga vlogger, kasi mga bayad sila Maliban na sa mga sip-sip na congressman at sip-sip na senator na mga may bagahe, maliban na sa kanila, mga nagkaroon ng maleta yan pupurihin ka talaga niyan.
kahit gaano ka kadamunyo. Pero yung pagtrato sa'yo ngayon, feel na feel mo, di ba? Kung paano ka binabatikos sa ibang bansa. Sabi ko nga, mahirap dito eh. Talagang ipapakulong kanya ni Marcos Jr. eh. Sa ibang bansa, hindi niya magagawa yan. Kaya doon, kumbaga, ikaw yung presidente na hindi ka makapunta kung saan-saan na wala kang kasamang pulis. Kailangan mo pang magbayad ng security, ng pulis sa ibang bansa para may magbantay sa'yo. Dahil galit sa'yo ang taong bayan. Ang pangit nung ganong ganong buhay. Dahil yan ang nararapat dahil sa korupsyon na ginawa mo. Hindi kagaya ni Tatay Digong. Mas okay pa nga si Noynoy eh. Noynoy nakakakain pa ng burger sa sa US, sa parang bangketa nila doon. Pero social na bangketa, nakakapamasyal pa si Noynoy. Ikaw, wala. Ayop na yan. Talagang makakatikim ka ng mura sa mga Pilipino pag naglakad-lakad ka dyan sa ibang bansa. Hindi kagaya ni Tatay Digong, talaga namang umaapaw sa pagmamahal ang ginagawa sa kanya ng mga Pilipino, lalo na sa ibang bansa. Talagang kitang-kita mo yung pagmamahal na hindi mo ma-achieve yung ganyang suporta. Wala kang ganyang mapapala sa amin, sa mga ninakawan mo. At hanggang na yan, hanggang kamatayan na yan, hindi yan malilimutan hanggat hindi ka napaparusahan, hindi ka na-aresto, hindi ka nakukulong. Kahit makulong ka siguro, wala na. Hindi mo na mababawi ang tiwala na ibinigay sa iyo ng taong bayan. Ang ganda na sana ng trato sa iyo nung nanalo ka na. Pero wala eh. Yung pagboto namin sa iyo, ang ginawa mo, ninakawan mo kami, inapi mo kami, at sinasadlak mo kami ngayon sa kahirapan. Ang tindi ng pagkatao nitong si Bongbong Marcos. At gano'n na rin yung mga kasabwat sa sindikato, ang titindi rin. Sobrang overwhelm yung kanilang kadamunyuhan. Talagang anong tawag nito? Kumbaga, spectacular yung kanilang kasamaan. Napakatindi. So wala kanyan yung pagmamahal ng mga tao sa Duterte, wala kanyan Bongbong Marcos. Hindi mo yan makukuha. Sa ngayon, ang meron ka kapangyarihan dahil ikaw pa rin ang presidente. Sa ngayon, yan lang ang meron ka, pero yung pagmamahal ng taong bayan, hindi mo yan makukuha.